Okay, topic natin for today is measurement of angles and directions. No? May kaugnayan ito doon sa una nating klase na horizontal distance. Di ba? Kapag sukat tayo ng horizontal distance, o situate, yun ay may kaukarang angle, no? Yun ang ating aalamin kung paano yun i-compute. Then, ito yung isang example kung kayo ay isang engineer na at mabigyan kayo ng ganitong technical instruction, dapat marunong tayo mag-layout nito, kung ano magiging itsura nito. Ano yung itsura nito, no? Instruction layout. Example, meron ditong linya na 1, 1, then 2. Sabi niya, 1 and 2 ay mayroong distance na 23.85 na. 23. Then, 2, 3, mayroong distance na 16 meters. Ang degrees naman niya ay 80 degrees. Papunta sa SW. Ano ba yung S? So, yung south, ito naman yung west. Dito sa una, yung ina to, ito yung east, no? So, 3, 4, merong degrees na 10 degrees, then north, so, northwest. Ang distance ng pagitan ng 3 and 4 ay 23.85. So, 4 and 1, makikita nyo, ano, magsimula dito sa 1, umikot siya na, ganyan. Babalik siya doon sa 1 na. Ibig sabihin, may makakabuo ka ng isang shape na nag-close, no? Then, yung north, yung angle niya ay north, 80 degrees, east. Then, ang distance niya ay 60 meters. Kung ito ay ating i-layout, ganito ang magiging itsura niya. Na. Dito sa 1, balikan natin yung point 1 na. Point 1. Point 1, ayan, point 1. Sabi niya, punta siya sa 2, mula dito, ayan, punta sa 2, ito yung south, ito yung north, south, west, and east. Ang sabi, mula doon sa 1, punta sa 2, siya ay mayroong distance ni 23.85 meters na. Ang distance niya ay southeast. Ang angle niya pala ay southeast na mayroong 10 degrees. Hindi. Mula doon sa south, papunta ka doon sa east. Yan. Ito ay mayroong tinatawag na 10. Meron tong angle na 10 degrees. No? Kung doon sa point 2, point 2. No? Point 2 ka naman. Yan, point 2. Galing ka doon sa 1. Ito ay 2. Then, papunta naman dito. 3 na. Yan. Ang sabi, ikaw ay merong degrees na 80. Yan, 80. Ito yung north, south, west, east. Ito naman yung 80 degrees. 80 degrees. Then, ang 2-3 ay meron distance na 16 meters na. Yung point, so point 3 ka naman, point 3, yan, point 3. Ang sabi, papunta sa 4, then papunta sa 2 na. Papunta sa 2. Ang sabi north, ito north, ito west, ito east,
south. Meron daw 10 degrees. Ibig sabihin, north, papunta dito, ito ay merong 10 degrees. Ito ay papunta ng 4, ha? 4. Then, ang 3 and 4 ay mayroong distance na 23.85 meters. Then, doon tayo sa point 4, north, sulat mo rin lang, meron ito naman yung papunta sa 1, no? Ito naman yung papunta sa 3. Sabi northeast. Ibig sabihin, dito ka sa north, pupunta ka dito, meron daw ito 80 degrees. Ganyan yung pag-layout ng ng points. Kung may given na mga bearing and distance na. Ito yung example natin. Okay? Kaya mahalaga na marunong kang magbasa nito. Kung hindi mo naiintindihan yan, hindi mo mai-layout ito. Okay? Kung ano yung itsura niya. Okay, tandaan, yung mula sa point 1 and point 2, okay, ito namang distance na to. Gaano kalayo ang point 1 sa point 2? Ganon din yung sa iba. Yan ang ibig sabihin niya na. Ano naman ang angle ng 1 and 2? Ito naman yung description. Next. Ito naman yung example, no? Ito na yung very technical. Ganon din, katulad nung nauna nating description, meron naman nakalagay ngayon dito na TP1, yan. Then TP1 din sa kabila, sa baba, no? Lot 11, block 7, description yan, 1, 2, 2, 3, 3, and 4. Katulad din noon, kung ang 1 and 2, ang distance ng 1 and 2 ay 9.7. Ano naman ang angle ng 1 and 2? Yan na, meron na siyang kasama 45 minutes na. Yan, nakalagay na ganyan. Kung ito i-layout natin, ganito ang naging itsura niyan. No? Yan yung nilalagay natin sa ating mga plan, sa mapa. No? Okay? Ganyan yan. Tulad ng 1. Ito. Nasa point 1 tayo. In 1 and 2. Ito ang distance daw nito ay 9.97 meters. No? Sabi. Then, ang distance niya, sabi niya, ang distance niya ay 37, ganun ulit siya. Distance niya ay 37 degrees, 45 minutes, and east. Ganun ulit. Katulad ng nasa una, isa-isahin natin yan para ma-close natin yung isang Kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4. Laging babalik siya doon sa number 1 para ma-close nyo yung area. Okay? Hindi maaaring hindi mag-close kasi meron kang missing data kung gano'n. Kaya dapat close lagi siya para ma-designate mo kung ano talaga yung area mo, yung plot area mo. Okay? Ganon din doon sa block 10, block 7 na. Ganon din yung pagbasa niya. Sabi niya, ito naman, 1, dito naman nagsimula ng 1 niya, papunta doon. Hindi lang sabi, north naman daw galing na north, papunta sa east. Ayan, merong given na 52 degrees, 13 minutes east. Hanggang makarating ka at makabalik ka sa 1. No? Yan yung at paano mag-layout tayo ng isang area. No? Okay. Next tayo. Na. Sa angles and direction, ito yung determining the location of points and orientation of lines frequently depends on the observation of angles and direction. Yun nga, di ba, yung example natin kanina.
Depende yun doon sa kung nasaan ka sa location mo at orientation niya. Okay? In surveying, direction are given by azimuths and bearing. O mamaya alamin natin ang ibig sabihin ng dalawang to. Angle measured in surveying are classified as either horizontal or vertical. Kaya yung ating mga equipment, meron tayong sa practical natin, meron tayong laboratory na magkukompute tayo ng horizontal angle and vertical angle. Ito naman ay nakadepende doon sa plane kung saan natin ino-observe, no? Pag sinabi natin horizontal angle, ito yung are the basic observation needed for determining the bearing and azimuth. Ito yung laging ano, ginagamit natin, no? Kung madala akong gumamit ng vertical angle, no? Kung minsan ko lang yan gamitin kung for example, alamin ko yung height ng building, ganun lang, mga simple ano lang siya. Pero hindi siya madalas gamitin, no? Ang ating sa mga experience ko, horizontal angle lagi yung aking nakukompute, no? Kasi nga doon sa pagla-layout. Okay? Mahalaga na marunong tayo magbasa nito. Okay, next. Yan, mga sample natin, no? Bearing, yan. Ito yung chart niya. North, ito yung south, then east, west, no. Ito yung, hindi ito mababago, hindi maaaring dito yung south mo, dito yung north, dito yung west, east, o kaya vice versa, dito east, ito yung west. Ito yung mali ito, no. Ito na yung universal na sinusundan natin. Okay? Next, an azimuth is an angle between 0 degrees and 360 measured clockwise from north or south. No? Ito yung, pag sinabi nating azimuth, sabi na, from north, no? From north, papunta sa kahit sa among direction. No? Kunyari, for example, dito. Ibig sabihin, ito, mula doon sa north hanggang dito sa north na to, meron ka ditong 180 degrees azimuth, no? Then, isusulat mo kung saan ka nanggaling. From north. Kasi galing ka sa north, eh, no? Galing ka sa north. Azimuth from north. Kung nanggaling ka dito sa south, no? Nanggaling ka sa south, papunta ka doon sa kabila, dito sa north. Di may 180 degrees ka din, no? Di sasabihin mo, 180 degrees azimuth from south. Ang sabi, laging ang measured niya ay clockwise, no? Clockwise. Kaya lagi tayong pasunod doon sa takbo ng oras, no? Okay. Yan. Kung umikot ka ng papaganyan, no? Yan. Bumalik ka dito. Yan. Ibig sabihin, ito, meron kang 360 azimuth sa kanyang galing south, no? From south. Kalagyan mo lagi yan para alam mo kung saan ka yung points. Okay? Next, ayan. Ito yung isang example natin. Ito, from north tayo, north. Ito ay west. Ito ay east. Ito ay south. No? From north. Ayan. Mula dito, meron ko 45 degrees azimuth from north. Lagi mo tatandaan. Lagi mo susulat yan. No, kung galing ka naman dito sa kabila, sa south. Yan. Di sabihin mo, ito, azimuth from north, from south. Basta clockwise, di ba yan ay 45 degrees din yan. 45 degrees. Okay? Ito kasi, ito ay 90, 135 from azimuth from north yun lang. Okay? Next. Sample natin. Meron ka ditong points. No? Ayan.
Sa unit of measurement niya, lagi ang tinatawag natin siyang radian, no? Denoted by the symbol rad is the unit of angle in the international sa SI unit, no? Standard unit of angular measurement. Okay? Ito yung sample niya. Ang isang ganito, yan. Yan, distance niya, angular distance, no? Di ba doon sa atin, meron tayong tinatawag na horizontal distance measurement kung ano ang distance niya. Sa atin, itong paglayo ng nito, ng points na to, pupunta dito, hindi siya tinatawag na horizontal distance, no? Angular distance, angle. Angle siya, ha? Angle siya. Tapos meron tayong tinatawag lagi na direction of turning, kung saan mo ito ipipihit, no? Kung papunta saan ba siya. Lagi siyang clockwise, no? Clockwise. Para madali natin siyang ma-identify. Okay? For example, meron ka dito lagi kang ang ang iyong direction lagi ng pag-ikot o pag-turn ay papunta lagi ito na clockwise ka lagi. Okay? Yan. For example, meron ka dito na point O. Ayan, point O. Meron ka dito nakalagay na north. Ayan. Standard na chart. Ayan. West. Kung aalamin mo yung angular distance ng A, no? Sabi dito ang sabi dito, meron siyang 60 degrees, no? 60 degrees na angular distance. Ano yung kanyang ano, direction? Ang direction niya ay kung isusulat mo siya north, galing sa north, di ba? Galing sa north, then 60 degrees, yan, ang angular distance niya. Saan siya nagtapos? Papunta sa east, no? Papunta kasi siya sa east. For example, ito ito, itong kabila, yung S32. Yan. Ang angular distance niya ay 32 degrees. Saan siya nanggaling? Sa south. Saan siya pumunta? Sa east. Ganun lang siya kadali. Ito naman, kabila. Yan. Ano ang angular distance niya? 39. Saan siya nanggaling? South. Saan siya pumunta? Sa gawon yun, sa west. Ito naman, 45 degrees. Kung susulat natin siya, saan siya nanggaling? North. Ano ang angular distance niya? 45. Saan siya pumunta? Papunta siya ng west. Ganun lang ang kanyang pagsulat ng description. Okay? Yan, isa pang palatandaan natin na itong ating laging north na to, ito yung lagi nating reference, no? Reference natin, no? Maliban na lamang doon sa kung ang ginagawang reference ng sa problem ay yung south, okay, di south ang ating gagamitin yung point ng reference point, no? Pero pangkaraniwan, lagi ang gamit ay yung north. Katandaan na. Yung tawag dito, yung 70 degrees. O paano mo isusulat yan yung 70 degrees? North, 70 degrees. Saan yung papunta siya saan? Sa east, di ba? Ito naman, yung isa na ito. Yan. Hanggang saan siya natapos. No? Ano siya? North. Ano na ang tawag sa kanya? Hindi mo pwedeng sabihin north. 145 degrees south. Mali yun, no? Mali yan. Kapag ganyan, ang ilalagay mo na 145 degrees azimuth from north. No?
Laman mo na. Kasi yung azimuth is always greater than 90 degrees. Kapag ang degrees ay lagpas ng greater than sa 90 degrees, yung angle ay 90 degrees greater than to 90 degrees, ito na yung pag-solve mo yan, azimuth na yan. Kapag bearing, pag sinabi mong bearing, ito yung angle na less than lagi sa 90. No? Tulad nito, no? 70. Less than sa 90 yan, bearing yan. Pwede mong isulat ng papaganito. Kapag itong, for example, ito, hanggang dito, yan sabi na, ano sabi niya, 235. Hindi man pwede sabihin bearing yan. Kasi yan, ilagpas na ng 90. Greater than 90. Kaya pwede mo, ilalagay mo yan, 235 degrees azimuth from, saan ka nang galing? North. Okay, north. Yan ang lalagay. Okay. Tandaan na, yung azimuth, to, lagi siyang greater than 90. Tulad nito, 145. Hindi mo siya lalagyan ng, ano, turning of direction na, kasi meron greater than. Ang paglagay na ganyan, ganito. Okay? 145 degrees azimuth from north. Kapag naman yung angle mo ay less than 90, ito na yun. Ito yung merong turning, direction of turning at saka angular distance na magkakasama. Okay? Angles are most often directly observed in the field with instrument, although in the past transit, theodolites and compass have been used. No? Three basic requirements determine an angle. Ito nga yung reference. Ito yung reference natin. Ang reference lagi natin gagamitin ay yung north, no? Tapos, direction of turning. Then, yung angular distance. Ito na yung value of angle. Ito lang ang tandaan nyo, no? Ito yung pinaka-basic knowledge niya, no? Requirements ng determining angle. Sa unit of measurement, ang unit of measurement niya, yung ano lang, no? Region o pagpalagay natin yung kaninang sinabi ko, no? Region at saka yung northeast at saka yung location niya. Okay? Pag ganito ang nakalagay, ito yung tinatawag nating quadrants. Kung makikita niyo yung maalala niyo yung ating sa mathematics, abscissa, ano? Yan. Meron ka ditong sa graph, meron ka ditong northeast, then quadrant 1, then southeast, southwest, northwest, no? Ito yung meron tayong naalala na quadrant 1, quadrant 2, 3, 4, mga ganun na. Ito naman, ito yung isang example ng north azimuth, no? Ayan. Meron dito nakalagay, no? Nakita mo dito, north, north 10, 20, 20 degrees, no? Kung iikot siya. Ayan. Ito yung isang example. Pag naman south, kung nakalagay doon sa problem ay ang pinanggagalingan ng azimuth ay from south, ay dito ko sa south mag-uumpisa. Paikot. Pero clockwise din siya, ha? Clockwise pa din. Okay? Sa bearing, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang bearing ay laging less than 90 degrees. No? Ito yung mga example yan. Meron tayong kinds of horizontal angles. No? The kinds of horizontal angles most observed in surveying are interior angles and exterior. Meron tayong tinatawag na angles to the right and angles to the left. Then deflection angles. Because they differ considerably, the kind used must be clearly indicated in the field notes. Matatandaan, dapat nga kasi ma-identify mo yung mga angles na ito, anak. Kasi malilito yung mag-layout kung anong angle yung ginagano. Yung palang sukat mo ay angle to the right, yung walang description, nasukat niya sa left. Magkakamali ka na. Okay, next.
Ang interior angle, ito yung madali naman ma-identify. For example na, ito, meron ka ditong close triangle. Yung nasa loob, ano, very, ano tawag dito, common sense, no? Kaya nga sinabing interior, ibig sabihin nasa loob siya. Kapag naman sinabi mong exterior, itong nasa loob niya, nasa labas niya. Ito, sa labas na to. Ito naman yung exterior, ito naman yung interior niya, no? Okay, madali lang siyang maintindihan, no? Mhm. Sabi nga, exterior angles are located outside closed polygon, no? Pag naman interior angle are observed on the inside of closed polygon. Okay, ito example. No? Yung 30 degrees na to, ito yung interior angle. Yung nasa labas na to, yan, meron ka ditong deflection angle. Ito yung exterior angle. Na? Ibig sabihin, di ba lagi ang interior angle natin, lagi ang exterior angle, may formula tayong ganito. Ibig sabihin, lagi siyang 180 degrees equal na yung interior angle yung nasa loob. Yan. Each angle of a Rogel polygon is equal to n minus 2 times 180 divided by n. Ano ba yung n? Ito yung vertices, no? Ito yung 1, 2, 3. Hindi, kapag nilagay mo 3 minus 2 times 180 degrees, di 1 times 180, di 180. Kaya sinasabi na ang interior angle, ang sum ng interior angles ng triangle ay laging 180 degrees. No? Dito naman, meron ditong example, 65 degrees. Yan. 65 degrees. Ito yung interior angle niya. Then, ito naman yung 115 exterior angle. No? Meron siyang ditong deflection. No? Didiretso niya gano'n. Okay. Next. Angles to the right are measured clockwise from the rear to the forward station. No? Okay. Meron naman tayong sample yan. Angles to the left turn counterclockwise from the rear station. Okay. Ito yung example yan. Okay. Ito kapag ito sa north, ito yung sa north na north. Ito yung, sabi ang angle to the right, ibig sabihin papunta ka sa kanan. No? Pupunta ka sa kanan. Ito yung tinatawag na angle to the right. Lagi kang, yan, angle to the right, basta ikaw ay papunta sa kanan. Okay? Yan. Kapag naman sa left, edi yung counterclockwise ka. For example, ito, katulad nito. Counterclockwise ka. Sa pa ba yung left? Yung example, ito. Itong isa. Ginanon mo. Di, ang dapat ang sukat niyan, 81 degrees, 2 minutes, 55 seconds, left. Ibig sabihin, ito yung mga ito yung direction of turning mo. Kung saan ka papunta. Na, kung saan ka papunta. Kaya dapat malinaw na meron ka nito sa iyong field notes para alam kapag nag-layout kung saan ka direction iikot na magta-turn. Okay? Ibig sabihin, ito, pagkatapos nito, yan, meron kang direction of turning na pa-right, galing dito sa deflection na ito, na 98 degrees, 39 minutes, and 30 seconds. No? Ganun lang yan. Ginagamit ito kasi doon sa pagle-layout. Kaya mahalaga na marunong kang magbasa nito. Okay? Yan. Angle to the right. No? Ayan. Isang example ulit. Isang example ulit. Meron pa tayo dito, di ba? Meron tayo ditong yan. Okay. Okay. Ngayon, example ng angles to the right. Sa deflection angle naman,
These are observed from extension of the back line to the forward station. Yung nakikita nyo kanina na dinediretso niya, di ba? Yung tinatawag ng deflection angle. No? They are used principally on the long linear alignment of the survey. As related in the figure, deflection angles may be observed to the right or to the left. Katulad ng kanina mga example, no? Depending on the direction of the ground. Okay? Clockwise angles are considered plus and counterclockwise ones minus, as shown in the figure. Deflection angles are always smaller than, and deflection angles daw ay maliit lagi sa 180 degrees. And appending, may kasama lagi siyang right R or L, ito nga yung right and left, to the numerical value identifies the direction of turning. Then, sample tayo. The direction of the line is defined by the horizontal angle between the line and an arbitrarily chosen reference line called meridian. Yung kanina natin, yung pinakagitna. No? Azimuths are horizontal angle observed clockwise from any reference meridian. No? Yung kanina mga example natin, di ba? Galing tayo lagi doon sa north. No? Clockwise tayo, kung saan yung point na hinahanap natin o direction, doon tayo papunta, no? Okay? Example of azimuth observed from north are shown. Slated they can range from 0 to 360 in value, ano? Yan. Example natin. Yung kanina. Meron tayong 70. Yan. Yan. May 70 tayo. Ito. 45. Then, may 235 tayo. Example. Ito yung sinasabi nating meridian, no? Ito yung pinagbabasehan natin ng ating sukat, no? Pwede mo naman sabihin din na reference meridian mo ay yung south. Pero sasabihin mo from south, no? Azimuth from south para madali mo maintindihan. Kapag naman ito, it reverse direction by its back azimuth south, no? Okay? Sabi dito, if the azimuth of OA from north is 70 degrees, the azimuth of AO, no? AO, babaytad naman natin. From south is 70 plus 180 degrees, no? Kasi from south ka nga eh. From south, pupunta ka dito sa OA, di 180, naka 180 degrees ka na. Ito yung 180 degrees. Plus mo lang yung 70 kasi ang measurement nito, pupunta doon ay yung 70 degrees, no? For example, if the azimuth of OC, yan, OC, from north, papunta dito ay 235. The azimuth of CO from south, no? CO from south, mula dito, hinahanap natin from south. Yan, azimuth from south. Mula dito, hanggang doon sa yan, from south, no? Di ibig sabihin kung ikaw ay merong, di ba sabi, ano? From north, papunta doon sa CO, may 235. Pero makikita mo, itong katumbas nito ng isang ganito ay kalahati ng revolution. Kaya ikaw ay magma-minus ng 180 para ito lang yung matira. No? Kaya ang lalabas ay 55 degrees azimuth from south. Okay? Next. For example, meron tayo ditong given layout. Meron ditong azimuth AC, yan, yung green. Meron tayong 124 degrees and 28 minutes. Then, azimuth ng CA, ito CA, pupunta doon, babaliktad naman. Meron ang hahanapin natin. Ano yung azimuth ng CA? Kapag ito kasi, pinroject mo dito sa kabila, sa point C, parehas lang yan. Ito kapag pinroject mo to, pupunta dito.
Yan. Ito dyan. Parehas lang yan. Tapos meron kang may deflection angle ka dito. Ito ay the same ng projection. Kaya magkakaroon ka dito ng angle na, no? Di ba? Ang hinahanap natin ay yung azimuth ng CA. From north pa rin, ha? Azimuth ng CA from north. Di from north. Ibig sabihin, meron kang dito degrees na 124 and 28. Kung ma-analyze mo, ito mula dito, meron kang 180 degrees kasi kalahati ng circle to, di ba? Kalahati ng circle. Kaya ipa-plus mo siya ng 180 degrees. Lalabas niya ay 304 degrees and 28 minutes. Okay? Dali lang, ano? So, example pa, ano? Azimuth from north for each line. Oh, OA. Ano yung azimuth na from north from OA? Di, ano? Di natin ang sagot? OA. Makikita dito sa chart. Di 54 degrees. No? Okay. Sa OB, yan, tingnan mo yung OB. Tingnan mo yung OB. Mula dito hanggang doon, siya ay merong nakalagay na 133. Okay. OC, yan. Tingnan mo, buti. OC, meron 211. Yung OD naman, mula dito sa north, iikot ka, papunta dito, meron siyang OD na azimuth from north na 334. Okay? Madali lang yung pag-locate ng azimuth, no? Okay, ito pa isang sample natin. Azimuth ng AB is from north is 110. Ang hinahanap natin, yung azimuth ng BA. Back azimuth ng AB, BA. No? Di mula dito hanggang doon. Kung siya ay meron ng, di ba, kapag ito in-extend mo, mula dito hanggang doon, meron siyang 110. Tama? Eh, kung makikita mo mula ito dito, meron siyang 180. No? Kaya kapag 110, pinag-plus mo siya, plus 180, meron siyang 290 degrees na. Ito nga yan. Kung ano siya lumas. Okay? Yan. Ito. Isa pa example na. Azimuth ng AB. Azimuth ng AB ay 66 degrees and 40 minutes. Tama na. O, azimuth ng AC. Tingnan mo. Basa mo. Tingnan mo yung chart. Diagram. The 124 degrees and 28 minutes. AD. AD. Mula dito sa north, ikot ka, pupunta dito, meron siyang 224 degrees and 21 minutes. And azimuth ng AE. Meron siyang, ikot ka dito from north, dito sa E, meron siyang 322 degrees and 26 minutes. Okay? Next. Bearing naman tayo na. Bearings are another system for designating direction of lines. There are two types of bearing. One is full circle bearing and number two is quadrant bearing. Pag sinabi nating whole circle bearing, ito yung system na nagde-define ang direction is called full circle bearing system. Azimuth and WCB is represent the same quantity. Okay? Hindi natin ito basahin ito isa. Next, yung example na shows the WCB of the lines as follows. Parehas lang din yan ng una. Kung paano natin sinusukat yung angle ng bearing. Okay, ito isa. Ito, ganito yung diagram ng whole circle bearing. For example, ito, yung 40, yung OA. Kapag tinignan natin yung OA, ito. Diba sabi dito sa chart, meron siyang 40, no? The north, 40 degrees.
is, no, ito yung bearing na, okay. Ang bearing, lagi siyang, meron siyang laging direction, no? Kung ibig ko sabihin direction, pero lagi siya merong ganitong description, north, south, at tapos meron siya nakalagay east or west, east or west, no? Lagi siyang ma-identify mo na bearing siya kasi meron siyang ganitong description, no? Okay? For example, next. Pag naman sinabi natin quadrant bearing, ito naman is defined as the acute horizontal angle between a reference meridian and the line. The angle will serve from either the north or south toward the east or west. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang bearing ay lagi mayroong ganito na kung saan mo siya in-observe. So, north or south papunta sa east or west. No? Okay? Ang lagi yung reading ay smaller to 90 degrees. The letter N or S is preceding the angle E or W following. No, yan tamang format ng pagsulat niya. Lagi siyang merong north, tapos kung ano siya, papunta siya sa east, ito yung angle niya, or pag naman south, angle east or west na. Depende doon sa iyong point of observation. Na. Okay? An example is north 80 degrees east. In figure 4, assume that a compass is set as at point A, B, C, D. And bearing reads on lines AB, BA, BC, CB, CD, and DC. As previously noted, the bearing A, B, B, C, and CD are forward. Ito, forward ka na. Then yung BA mo, pabalik ka naman. Yan yung tinatawag natin back bearings. No? Back bearings should have the same numerical values as forward bearings but opposite letters. No? Okay. For example, ang AB, meron silang 45 degrees east. Pero kapag sinuha mo yung back bearing ng BA, parehas siya ng degrees, kaya lang magkakaiba siya ng mag-iiba na kanyang para madali natin maintindihan. Yan. For example, meron ka ditong OA na meron ditong 10 degrees. Ang OA, meron siyang forward bearing na north 10 degrees east. No? Ngayon, kapag ito, kinuha mo yung back bearing niya, ito, meron siyang, kasi galing na siya sa south, kaya susulat niya south, 10 degrees east or west, papunta ka doon sa south. Pupunta ka sa west. Kung di meron kang 10 degrees west na. Hindi lang nag-iiba. Nag-iiba ka lang ng direction. Pero yung angle, parehas lang yan. Ito, tulad dito. Bearing AB. Meron nakalagay dito 66 degrees 40 minutes. No? Then, BA, parehas lang siya kasi binaligtad mo lang yan. Kung papunta ka sa B, binaligtad mo lang yan. Ang AB merong siyang direction na northeast, di ba? Yan. Doon sa bearing BA, hindi na northeast kasi nanggaling ka na doon sa south eh. Kaya southwest na siya. Next, sample natin. Bearing ng OA. Bearing ng OA ay 54 degrees. Anong direction niya? Galing siya sa north, papunta sa east, ay northeast. Then, OB. Ito, OB. Galing siya sa south,
Meron ka ng reference, south, pupunta sa ano, pupunta sa east. Okay, di 47 degrees, southeast, no? Yan. OC, pupunta sa galing reference mo ay south, punta ka sa west, no? Kaya 31 degrees, southwest. Okay? Then, yung OD, yung last natin, galing kang north, pupunta ka sa west, na. Di 26 degrees, northwest. Ganun lang yung paglalagay ng description na sa bearing na. Nililangan. Next. So, sample natin. The direction of line FG is south. Yan, south. 47 degrees, 24 minutes, and 30 seconds. Sabi, southwest na. Di, punta nga, tama, southwest. The angle to the left at G from F to H, from G, from F, ayan, from F down. Galing itong from F, itong H, itong brown na linya. Papunta ka doon sa H. Ang sabi ay 71 degrees, 50 minutes, and 5 seconds. What is the bearing of line GH? Na, ang hinahanap nating bearing ay sa point GH daw, hindi bearing nito, ano. Ito yung unknown natin. Ito yung bearing ng GH. Hindi ibig sabihin kung siya ay north, alam mo na yung direction, ano. Ang GH ay mayroong direction na northwest. Kasi na doon, papunta doon eh. Ito yung bearing niya, di ba? Kung ihiwalay natin yan, ito yung H, papunta sa H. No? Ito naman yung papunta sa F. Ito yung unknown mo. Tapos meron ka ng given dito na mula dito hanggang doon, siya ay meron 71 degrees, 50 minutes, and 5 seconds. Paano natin makukuha yan ngayon? Paano natin makukuha? Kung makikita nyo, ito, kapag ito, inilagay mo rito, the same lang siya, di ba? The same lang yan. Kasi binaligtad mo lang yan ng direction. Meron ka dito 47 degrees, 24 minutes, and 30 seconds. Okay. Meron ka na rito. Yan. Ito yan. Yan. Ito ay 47 degrees, 24 minutes, and 30 seconds. Dahil meron ka na ditong angle, kuha mo na ito kasi ito yung isang kabuuan minus ito, makukuha mo yan. Kaya kung makukuha mo yung GH, 71 degrees, 50 minutes, and 5 seconds, minus 47 degrees, 24 minutes, and 30 seconds, makukuha mo ngayon yung point nito. Yan ang answer mo dyan. Okay? Minus niya. Okay. Ang direction niya, north, yung direction dito, yung makuha mong answer dito, then northwest. Okay? Pag minus mo tong dalawa na ito, yan yung angle na hinahanap natin. Yan yung ilalagay mo dito. Bearing. Okay? Yan. Yan silos niya. Okay. Yan yung lalabas niya. 71, may minus mo lang yan. Okay. Next natin. Pangalawang example. The azimuth of line KL is 125 degrees, 0 minutes, and 20 seconds. The angle to the right at L from K to M is 38 degrees, 25 minutes, and 10 seconds. What is the azimuth of line LM from the north?
Ito ang hinahanap natin, no? From the north daw, ha? Iikot ka sa ganyan. From north, no? Merong given ang KL ay merong azimuth ng 125 from north, no? Then, sabi, the angle to the right at L, yan, from K to M. Meron siyang 38 degrees, 25 minutes, and 10. Ang hinahanap natin, ito nga, gaano ka laki ito, no? Yung hinahanap natin, azimuth ng NM. Ito azimuth. Ito from north, no? Sabi from north, hindi mo gagaling ka dito. Ibig sabihin, meron ka na dito 180 degrees. Yan, 180 degrees. Yan ang hinahanap mo. Ngayon, meron ka dito mga given, no? Ito, yung 125. Hindi, kung ibaligtarin mo lang yan, yan uli, no? Meron ka na dito 125. 0, no? Nandun ka sa, ano, sa point L. L. Pag isa-isa ano natin yun. Ito yung papunta mo sa, ano, papunta mo sa K. Then, papunta sa K. Ito naman yung papunta. Lagi tumatabi na siya. Yan. Ito naman yung M. Ito, meron ditong 38, di ba? 25 minutes and 10 seconds. Ibig sabihin kung itong 125, kung babaligtarin mo lang yan, mula dito hanggang dito, meron kang 125, di ba? Baligtad lang siya. Tapos ang hinahanap mo, papunta dyan, hanggang doon. Hanggang doon sa M. No? Kaya pwede mo siyang pag-plus-plusin, no? Yung 38, 25 degrees, 10 seconds, plus 25 degrees, 0 minutes, and 20 seconds. Ano pa ipa-plus natin? Kasi meron ka ditong isa pang given. Given na ito ay plus 180. Yan na yung azimuth from north ng M. Pag pinag-plus mo yan. Pag pinag-plus-plus mo yan, yan ang makukuha mo. Okay? Yan. Meron tayong 343 degrees, 25 minutes, and 30 seconds. Ang galing itong 180. Given lang yan. No? Kalahati yan ng iyong circle. No? Okay? Number 3. The azimuth line CD is 205 degrees, 5 minutes, and 30 seconds. The angle to the right at C from D to B is 122 degrees, 18 minutes, and 10 seconds. What is the azimuth line CB from north? CB naman. From north. Yan. Ito yung unknown natin. Dali lang, ma-identify. Kung CB, meron kang 205 na rito, azimuth ng CD, plus, meron ka pa dito na angle to the right na 122, madali lang, no? Hindi pagpaplasin mo lang itong 205 na to, hanggang dito sa 120, maano mo na yung azimuth na CD. Okay? Yan. Pagpaplasin mo lang. Okay, next. The bearing of line ST is north. ST daw. In ST, ito. 72, 38 degrees, and 20 minutes. Northwest, ito, papunta ka sa west. The deflection angle at S from T to U is 115 degrees, 12 minutes, and 45 seconds. Then, right yan ha, papunta sa right. The angle to the left at U from TU to B, papunta sa B,
67, 54, and 15 seconds. Ang hinahanap natin ay bearing ng line D. Ito. Ito yung unknown mo. Meron ka ng direction na southeast. Direction mo kasi kung i-plot mo yun dito, east, west, south, north. Alam mo na ang bearing niya ay southeast. Paano yan? Paano natin yan ma-compute? Ngayon, kung makikita mo itong 42 degrees, 34 minutes, and 25, kung ito ay ililipat mo dito, yan, transfer mo siya doon, meron din siyang 42 degrees, 34, and 25. Makukuha mo na to kasi ang isang kabuuan nito ay 67. Ma-minus mo lang yan, di ba? 67 degrees, 54 minutes, and 15 seconds minus 42, 34, and 25 seconds. Makukuha mo na ngayon yung bearing niya. Okay, yan. Southeast kasi papunta sa south, papunta sa east, no? 20, di ba? Nakasimod from A1 to B3 is 320. Then the bearing of line A1 to C4 is, and A1 to C4, 85 degrees, 36 minutes, and 35 seconds east. What is the angle to the right from B3 to C4? Ito yung hinahanap natin. Yan. Ito yung unknown. O paano natin kukumputin? Kung mapapansin mo, itong 220 to, yan. Meron ka ditong 180 degrees ito. Kung i-minus mo yun, 2 minutes minus 180 degrees, makakakuha ka na, ito siya. Ipalagay na natin ito na theta 1. Theta 1. Ngayon, meron ka na nito, kung meron ka na nito, kung mapapansin mo, mula dito hanggang doon, pwede mo magpagplasin, 36 minutes, 35 seconds, plus theta 1. Makakabuo ka ng ganun, mula dito na yan. Yan. Pagpalagay na natin ito ay theta 2. Ito na yung theta 2. Ngayon, makikita mo ngayon, yung kung meron ka ng theta 2, di ba yung isang circle ay 360. 360 minus theta 2, makukuha mo ngayon yung A. Yan ang sagot doon. Okay? Makuha niyo ba? Mula ka dito sa 320, dito sa 320 na yan. Makikita mo dito, meron kang 180 degrees, di ba? Kapag minus mo yung 180 degrees, ito lang yung matitira. Theta 1 ko dyan. Ngayon, makikita mo itong 85 plus yung A1 na yun, theta 1 na yun. Hanggang dito siya. Hanggang dito. Di pwede magpagklasin. Pagpalagay na natin siyang theta 2. Ngayon yung theta 2, para makuha natin yung A, diba ito ay isang buong circle. Isang revolution siya na meron siyang 360. Kaya pwede mong i-minus yung theta 2 sa 360. Makukuha mo ngayon yung value na A. Okay? Dali lang. Next, the bearing from D5 to T6 is 36 degrees, 20 minutes, and 55 seconds west. The bearing from T6 to L7 is 58, 25 minutes, and 40 seconds. What is the deflection angle at T6 from D5 to L7? Deflection angle from T6 to L7. Ano ba yung deflection angle natin? Okay? From D5, deflection angle at T6, from D5 to L7. Ayan.
Okay? Yan. Ito yung hahanap natin. Okay? Paano mo naman yan makukuha? Kasi kung itong 36 na to, pwede mong ilipat ito dito sa location na ito, pwede mong i-transfer. Kaya magkaiba siya ng direction, no? Magiging northeast na siya. Kung mapapansin mo, ito ay isang buong 180 degrees. No? Kaya, madali mo makompute 180 degrees minus 58 degrees, 25 minutes, and 40 seconds, plus 36 degrees, 20 minutes, and 55 seconds. Makukuha mo ngayon yung deflection angle ng T. Na, sabi mo to. Madada-identify mo to. 180 degrees to. Na. Kaya makukuha mo yan. Okay? Magnetic declination naman. Ito naman minsan ginagamit ito doon sa mga advanced surveying na. Kasi ito yung ginagamitan natin siya ng tag dito. Kung saan meron, for example, merong east of geodetic, west declination, mga ganun na. Mga advanced na na siya. Na surveying. Magnetic declination is sometimes called magnetic variation. It's the angle between magnetic north and true north. No? Kumbaga yung ating measurement ay naapektuhan ng magnetic pull ng Earth. No? Declination is positive when this angle is east of true north and negative when it is west. Magnetic declination changes over time and with location. Okay? What is magnetic declination? Kanya. Pares na yan, no? Next. Pares lang siya between north. Yan. The magnetic bearing of line AB is south 45 degrees. No? East. Ito yan. And the declination is 5 degrees. Yan. 5 degrees na tayo. No? West. Sabi sa west daw nakalagay. Kung ito transfer mo yan. Yan. Meron siyang tinatawag ng magnetic north. Kaya kung saan ito yung naapektuhan ng magnetic pull. Kung ilalagay mo yung true north, meron kang magnetic declination na 5, doon mo ilalagay ngayon yung true north mo. What is the true bearing of the line AB? Ito daw, true north on the line AB. Di ba merong magnetic bearing na AB? Eh meron kang 5 declination. No, di pagpaplasin mo lang yun. 45 plus 5, may 50 degrees ka na southeast na true north na. Yung true bearing mo. Okay? The magnetic bearing of line AB is 38 na. Pupunta sa west. True bearing of line AB, if the magnetic declination is 4 degrees and 30 degrees from north. Okay? From west daw, from west. Yan. Then will be, anong ating bearing of line AB? Di pagpa-plus mo lang yan. 34 plus yung 4, meron kang magnetic bearing na 38. May true north na bearing ka na 30 degrees and 30 minutes. True bearing ng true bearing ng AB. Ito yung magnetic bearing, ito naman yung true bearing. Okay. The magnetic bearing of line is 50 degrees and 32 minutes. If the magnetic declination is 6 degrees and 2 minutes west, then the true bearing of the line is, magpaplasin na lang yan. True bearing, di ba ito ay 50. Magnetic bearing, ima-minus mo yung west na to, makukuha mo ngayon yung true bearing yan. From north, From north, yan. Ibig sabihin siya ay mayroong ilan? 44 degrees and 30 minutes na. Meron kang north. Yes. Then situate number 2.
sasagutan niya. No? Ito ay may 5 item. Ayan. Sagutan ito. Upload ito mamaya sa Google Classroom. Okay. Thank you.